Hi classmate, naisip ko lang kasi syempre lagi nyo naman ako napapakinggan. Kaya tuwing may tour ng ganito, mas gusto ko mag-interview ng mga iba't ibang tao para mas makaka-relate po kayo at pwede din kayo mas lalong may matutunan din kayo, hindi lang sa akin. Kaya itong interviewin ko po si Rafi Francisco. Okay, siguro simulan na lang natin. Ano yung background mo before? Ilan taon ka na ngayon? 32. 32. Anong work mo before? Nagtrabaho po ako sa isang Japanese manufacturing company ng mga electronics as a machine design engineer for 6 years. Anong work mo? Anong course mo? Mechanical engineering. Wow, ME ka. Tapos, first work mo na yung 6 years? Hindi. First work. From OJT, diretso trabaho. Kung 6 years, okay, gets ko. Okay, ngayon, bakit ka umalis sa trabaho mo? Naghanap up ng greener pasture. Parang for the past 6 years, nagawa ko na nag-focus ako sa job ko, ginawa ko yung best ko. Actually, na-promote pa ako from nasa factory talaga na nasa field into sa engineering side. But then I realized na, ayun, parang wala pa rin financial growth. So, nag-try din ako na Nung bago ka magtrabaho, pangarap mo rin talagang yumaman? Oo naman, up. May idea ka kung ano yung definition mo ng mayaman? Magkano dapat yung kinikita mo? Ako, ang definition ko lang ng mayaman before kasi province yung sa amin, yung nakikita ko is yung may sasakyan, malaki bahay. Okay. So, yun yung perspective ko habang lumalaki ako ng mayaman. Basta dapat magkaroon ka ng sariling bahay, sariling kotse. That time, nung ME ka, nung nag-work ka na sa factory, magkano sweldo mo? 20. Yun yung pinakamalaki 20,000. provincial rate. Oo. Malaki na yun para sa'yo or hindi? Nung una. Nung una malaki. Nagsisimula. Oo. Tapos kailan mo na-realize na hindi siya malaki? Siguro may third year. Grabe, ang tagal On my third year, na-realize ko kasi, ayun na, parang nakikita ko sa mga workmates ko na parang nagiging normal yung loan. Okay. Sa workplace. Yung 20K mo, sweldo yun, syempre. Oo. Yung natitira at nasisave after ng lahat ng expenses, tirahan, pamasahe, bisyo, kung ano man, may natitira ba? Wala. As in, ubos. Actually, sa experience ko, first 3 years, yun pa, nakakaipon-ipon pa, nakakatabi-tabi. Pero, ewan ko, parang sa employment, habang tumatagal, totoo yung sinasabi nila na habang tumatagal, parang coke na yung sahod. Parang ano? Parang coke. Coke. Kung hindi sakto, zero. Okay. Okay. Ayun. So, Gets ko. Okay, dun tayo, fast track tayo. Nung naghanap kang greener pasture, ba't mas naisip mo maging entrepreneur or maging part ng company natin? una actually before ako naging part ng company natin, nag-try din ako ng traditional business. Okay. Kasi doon sa office namin before, may mga kasamaan ako na nag-talk about financial literacy, 4 quadrants. So nag-try din Sa ako office mo? sa office mismo. Bakit dinidiscuss yun sa office niyo? Siguro dahil din wala na ring pera yung iba or nare-realize na rin nila. Allowed ng company yun? Or Hindi, lang pag may break time or pag-usap-usap. kwentuhan lang ng kapwa-empleyado. kapwa-empleyado. Akala ko may go signal yung taas. Wala. Sige, tapos? Tapos, ayun, nag-try kami na mag-corpo. Also yun usually sa office. Corpo ng traditional franchise. Then, 2 years, nag-try kami. Anong negosyo? Karinderya, photo booth, mga ganun. Photo booth, yan yung mga ini-invite sa mga birthday, sa mga events. Okay. So, loan ng pang capital. Kumita kayo dun sa photo booth? First 6 months. Bakit hindi na kayo kumita on the 7th month onwards? Ayun, siguro dahil di ko alam sa market, hindi rin makapag-focus and Pero hindi maraming naman factors. mismanage. Mayroon ganun din kasi Kasi nakita ko naman sa ganyan, yung competition eh. Kasi, totoo. kung dati yung photo booth, di ba normal, picture-picture lang. Yung tumagal, may mga parang May ikot-ikot libro na, may umiikot na. Kaya lang, madami. pag gaganon ka, next upgrade ulit, next expenses ulit. Yes. Okay. Saka maraming sakit. Doon ko up na patunayan, sa experience ko No. na maraming talagang sakit sa ulo yung traditional business. Sa experience ko lang. Lalo na pag isasabay mo siya habang may trabaho. Okay, kaya hindi rin ako. Paano ka na-involve sa company natin? Na-invite ako ng supervisor ko na networker. Okay, first company mo to, hindi? Hindi. Okay. Sige, fast track tayo para mas makaka-relate yung mga audience natin. Ano yung mga tips na pwede mong mabigay? Kahit siguro 3 tips ngayon kung bakit ka naging successful sa ganitong larangan. Kasi unang-una, first country mo to?
Pang-5. Oh, wow! Five. Lahat dito sa company natin? Yes, sir. Ano yung first? Hong Kong. Second? Second is South Korea, Thailand, Singapore, Malaysia. Oh, okay. The first Asian cruise. Yes, first Asian cruise. Sige, tip na lang kasi syempre mas maraming makaka-relate sa'yo. Kasi unlike sa akin, ako never akong naging employed. Kasi kahit pa paano, may kaya naman sana family ko, kaya lang siya nangyari nga. Sa'yo naman, nag-empleyado ka, nag-business ka, try ka na try. I'm sure ang daming nanonood sa atin na nagsusumusubok din. Syempre, lahat naman tayo gustong umasenso. Yes. Kung meron kang 3 tips na pwedeng ibigay sa kanila, ano yun? Una is maging honest lang sa sarili. Kasi normally, pag may pinag-aralan, gano'n, nagkakaroon ng parang pride professional pride. And minsan nagkakaroon ng gray area sa part na yon na paglalaban ko to kasi ito yung pinag-aralan ko. And kung magiging honest, kung maaga lang akong naging honest sa sarili ko, maaga din sana akong naging successful. Yun. Pag sinabi mong maging honest, anong ibig sabihin nun? Maging honest kasi, aminin mo na wala kang pera, wala kang savings, wala akong savings. Or walang mangyayari sa Walang ginagawa mangyari. mo. Yung mga nauna sa'yo, buon sa utang. So, yun, Baka pupuntahan. mapagagayahin. Oo, ganon. Okay. So, pangalawa, kapag naging honest na sa self is magkaroon ng tapang. Okay. Kasi Courage. yung iba kasi hanggang lang, acceptance lang, ay okay, ito talaga yung sitwasyon, ganito na lang talaga Doon. Hindi sila nakakatawid dun sa tapangan nila na mag-take ng lumabas risk. sa comfort zone. Yes. Okay. And after ng tapang to take a risk is be consistent sa kung ano man yung napili mong industry or parang example, nakita mo sa network, sa akin, nakita ko sa networking na ang daming kumita na malaki, nauna sa akin, daming yumaman. Gustong-gusto ko yung lifestyle, ang daming kumita ng 6 figure. So, since eto na yung industry na Napili. yung majority yumaman from different backgrounds, naging consistent ako. At doon ako siguro nagkaroon ng confidence na i-promote din yung industry natin. Okay. Ano tayo? Ako naman yung parang devil's advocate. Nakita mo yung maraming yumaman, maraming kumita, nagkakotse. Di ba ang dami rin naman na hindi kumita? Ang dami rin naman nag-fail. Eh bakit hindi yun ang tinignan mong side? Hindi ako nakafocus sa hindi kumita. Ang tiningnan ko up yung mga kumita. Okay. Tapos, ang maganda kasi up sa industry natin is kapag magtatanong ka, sinishare lahat. Okay. Parang sa traditional minsan nagtatago kung ano Actually, yung mga hindi talaga. kung ano yung mga mga Sikreto hindi nila sinishare Ito yung maganda sa negosyo natin, yung talaga, yung people helping people business. Yun yung pinaka na-appreciate ko at kaya ako din pinaglalaban yung business natin, ang industry na to sa mga kakilala ko and sa mga nakakausap. Sige, ano na lang siguro. Last message mo. Kasi yung tatlo, magkaroon ka ng honesty, maging honest ka sa sarili mo. Correct. Second is courage na para tumapang ka na pwede ka pa naman mag-level up or pwede mong alisan kung anong nakasanayan mo. And lastly is number 3 is be consistent. Idugtong ko lang bago ka sa last message mo. Bakit importante yung maging consistent? Para sa akin, consistency is the name of the game. Okay. Wala naman sigurong yumayaman na simula lang. Tsaka sa kahit anong industry, 1 year is not enough. Ilan ang average dapat na taon? Ako nagkaroon ako ng goal set up na gagawin ko itong ginagawa natin, 10-year plan. Pang ilang years mo na sa industry? 7 years. Magsa 7 years na ako. 7 years, tapos nakapunta ka ng 5 countries? Nakabili ako ng SUV. Kaparetire ko yung parents ko. Nakakapayos ako ng bahay namin sa Bacolod. So far, yun yung mga... Naalala ko nung isang usapan natin dito Dito din yun. Ay, tama din kabila. Nang pangarap mo na natin yung TV. Yung binili mo yung TV. Ganun. Malaking TV yung mas malaki sa tao. Okay, ngayon, message sa kanila sa mga nanonood nating classmate kasi ang daming industry. Actually nga, nung isang araw dito may nagpa-picture din sa akin na binida pa niya ako sa family niya. Panoorin niyo, pakinggan yung itong taon, ganyan. Tawa ko ng tawa. Na maraming nanonood sa atin dito na I'm sure, kasi lalo na alam naman natin na mas maingay ang mga negative. Yes. Na napapalibutan tayo na akala ng karamihan is hindi talaga magandang mundong to. But honestly, kung alam na lang niya kung gaano kaganda, kaya sa akin, more on siguro inspirational na lang na message for all of them na ano yung pwede mong maibigay sa kanila para mas lalo silang manggigil at i-work out yung mga pangarap nila. Ang totoong scam yung bagay na matagal mo nang ginagawa pero walang nangyayari. Yun yung para sa akin totoong scam. And sitwasyon pa lang natin, sapat na inspiration na yun para i-pursue natin yung bagay na
na sa tingin natin deserve natin. Sa part ko, gusto kong yumaman, gusto kong magbago yung buhay, gusto kong ma-experience ng lifestyle. And alam ko naman sa mga classmates natin na nanonood at avid viewers ng YouTube channel nyo na kaya nila pinapanood yung mga videos na ganito because they're looking for stories, message na magpupush sa kanila to alam mo yun, to get their dreams as well. And tayo lang yung pumipigil sa sarili natin para makuha yun. So, kausapin mo yung sarili mo at ikaw na rin yung mag-advise na deserve mo rin na magkaroon ng magandang buhay kasi lahat naman tayo deserve natin yung maging yung freedom. Last, Free. anong pakiramdam na nasa cruise ka ngayon? Ay, na nakarating ang grabe. Singapore, tapos cruise, tapos nag-Malaysia tayo, tapos ngayon dito pa tayo. Ayun, iba ang cruise sa barge. Grabe ka naman, alangan. Doon kasi dati. Yun lang kasi, napakasarap ng experience na mapunta dito and actually nung habang pasampa tayo up, nag-goosebumps talaga ako kasi napaka-amazing pala ng buhay kapag pinaglalaban natin yung pangarap natin. Wow. O kaya paano niyang classmate? Ito si Rafi Francisco and see you po ulit sa susunod nating vlog. Bye-bye!